Hi guys, good evening sa inyo. So review ulit tayo ng ating PSE stock trendings. So May 21, 2020 at mukhang maganda yung araw ni PSE ngayon. So kahit papano, nag-gain po si PSEI ng 0.4%. So bumalik na tayo sa 5,600 level. So mukhang naglalaro lang yung ating index, no? From 5.5 hanggang 5.7 po yung kanyang galaw. So ito po yung mga top trending stocks natin ngayong araw na to. Si Certec, ayan, si Dito, nabuhayan ulit. SSP, PXP, Macroasia, Megawide, CMPI, MA, Nickel at ang ating PSEI Index. Okay, bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, at doon sa mga bago at hindi pa nakasubscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys para makareceive ka po ng mga daily updates natin dito sa ating stock trendings review at yung mga technical analysis na ginagawa natin or mga techniques na pwede nyo pong magamit sa inyong trading or investing. So, i-browse nyo po yung channel natin. Marami po kayong makikita dito na related po sa stock market. Okay? At kung medyo lito ka sa mga technical analysis na tinatawag natin, add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palabi Trader. So, pwede po kayong magtanong anything po na related sa stock market. So, pwede po natin pag-usapan at i-browse nyo din yung account natin kasi minsan may mga tanong po yung mga bago nating kasama. Ayan, so baka yung mga questions nyo nasagot na natin dito. At yung mga mahilig sa news na kagaya ko, so follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader na Twitter account. So sabi ko nga sa inyo, mabilis po yung mga news dito bago nila maipost sa ating Instagram account. So kaninang umaga pinost natin to, ni-retweet natin yung US indices kasi natin, umakyat na naman sila. Ayan, mamaya tignan natin kung ano naman yung nangyari sa kanila ngayong araw na to. Ayan, so punta tayo dito sa ating PSEI index. So very tight pa rin po ang consolidation ni PSEI. So nandito pa rin naman tayo sa trading range natin. So ang tagal na, no? So halos 2 months na yata tayong nandito sa loob ng ating trading channel. So nilalagay pa rin natin yung resistance sa 5,700 tsaka yung support natin sa 5,300. So, kita mo naman, very long sideways itong si PSEI kasi yung ating RSI hindi po makalampas sa RSI 50. Yung MACD po natin, naghahanap pa rin siya ng direction kung gusto niyang tuluyang umakyat or tuluyang bumaba. So, kahit pa paano, marami po tayo nakitang mga maliliit na stocks, small caps, sa mid caps na nag-akyatan po yung kanilang mga prices. Yung mga previously na akala mo pa-breakdown na medyo bumabalik po yung kanilang mga prices. So, nagkaroon ng optimism kaninang umaga dito sa ating PSEI market kasi nga yung US market po natin medyo nag-akyatan siya. So, merong 2%, 1.5% sa kanilang indices. So, na-carry over po yung ating PSEI market. So, maganda yung nangyari sa atin kasi kahit papano, compared mo po sa buong Asia, so sila po kasi halos nagbagsakan lahat. So, may mga green din naman, pero majority is nagre-red sila. So, ngayon, mukhang gusto mag-red ni US indices. So, makita nyo kasi yung mga futures natin dito, pointing downwards at mukhang malaki, negative 0.7% yung ibabagsak ng kanilang index. So, tingnan natin mamayang gabi, no? Pwede kasi maapektuhan din yung ating market pag sobrang pagbagsak po yung nakikita natin sa world markets po natin. So, punta tayo dito sa ating PSEI index ulit. So, very tight po yung consolidation na nakikita natin dito sa ating market. So, very, very sideways. At marami nga po nangyayari na yung tinatawag natin na budol-budol, no? Minsan akala mo mag-spike pero bigla din namang bababa yung mga stocks na nag-aangatan. Ayan. So puntahan natin yung ating mga trending stocks. So unahin po natin si Certec. So nangauna po siya. So parang gustong mag-bounce ni Certec dito sa ating MA100. So nakita nyo nung nakaraan nung nag-touch dito sa ating MA100, nagkaroon siya ng malaking bounce. Pero sa ngayon, kita mo naman kahit paano, yung bounce niya, parang dead cat bounce lang, no? So, malit lang kasi, 1.79% yung inakyat niya. At pag magdo-drawing ka ng descending trend lines, so pasok pa rin naman siya dito sa loob ng ating descending triangle. So, mukhang hindi pa makapag-decide si Certec kung gusto niyang umakyat. Although, ngayong araw na to, ang laki po ng
volume ni Certec. So, bakit kaya laki ng volume ni Certec pero yung price hindi naman masyadong umakyat? So, yung RSI is still below 50. So, hindi pa rin ganun kalakas yung kanyang momentum at very clear dito sa ating MACD. Medyo gusto niyang bumaba pa ng konti siguro. So, tingnan natin kung magkakaroon ng rebound dito sa ating MA100 or dito sa ginuwit natin na horizontal support at 7.50 siguro sa whole number naman tayo titingin. So, ang nakita lang natin na disclosure galing kay Certec is yung kanya, yung pagbuhos ng may-ari po ng Certec. So, si Mr. Liu, nag-dispose siya. So, ang dami niya dispose pala na shares. So, around 198 million tong total na nakalagay dito. Pero, makita nyo, May 21, ang laki po ng mga volume. So, na lumabas dito kay Certec natin. So, ang price niya nang lumabas siya is at 7.7, 7.8, saka 7.84. So, balik tayo dito sa ating chart. So, mukhang naglabas na siya nung magkaroon ng green yung ating candle. So, ilang beses na natin nakita nung nagkaroon ng malaking spike ng volume dito si Certec, and then along the way dito, may nakita na naman tayong nagbenta yung mga may-ari ng Certec. So, lumalabas sila guys. So, hindi magandang pangitain in the short term na yung may-ari ng company is nagbebenta ng kanyang shares. So, wala naman siyang sinasabi na magkakaroon siya sana ng expansion para doon niya gagamitin yung mga binibenta niya na shares, unless meron tayong hindi nabasa na news sa kanya na ganun yung balak gawin ng mga may hawak nitong si Certec. Pero pag wala tayong news na nakikita sa kanya, ibig sabihin lumalabas muna yung may-ari. So ang kasunod niyan kasi pag alam ng mga magagaling na traders na lumalabas yung mga may-ari ng stock, lumalabas din sila. Kaya hindi magandang pangitain sa atin na ilang beses na pong nagbebenta yung mga may hawak dito kay Certec natin. So anyway, kita naman natin sa chart, pababa pa rin po ang trend direction ni Certec kahit medyo nag-gain siya ng 1.79%. So, siguro mga ilang days pa, mga 1 week pa siguro, bago magkaroon ng decision si Certec kung gusto niya basagin talaga itong support at 7.5 naman. So, ganun pa rin yung review natin sa kanya kahapon. Meron pa rin siyang descending trend lines na binubuo, and then may catalyst na nagbebenta po yung mga may malalaking shares dito kay Certec natin. Ayan. So puntahan natin si Dito. Ang daming natuwa dito kay Dito natin kasi nag-gain po siya ng 5.09%. So nagkaroon siya ng pwede na rin siguro sabihin na price breakout kasi kung titignan mo na maigi yung ating price. So pwede tayong mag-draw ng previous resistance dito sa mga candles natin at around 2.25. So makita mo medyo sumilip sa taas yung ating price action, and then meron siyang konting volume. So maganda yung nangyari na to So and then tingnan mo guys, ito yung characteristic ng isang medyo malakas na uptrending na stocks. Yung sabi ko nga sa inyo, pag yung RSI hindi po bumabagsak sa RSI 50. So congratulations kung sino man yung nag-hold pa rin dito sa stock natin na si Dito natin, kasi parang gusto niyang i-touch po yung ating MA100. So medyo malakas yung kanyang upsurge. Tignan natin kung anong nangyari sa kanya sa 5-minute chart. So kung normal na pag-akyat lang to ng price. So mukhang maganda po yung gustong puntahan ni Dito natin, kasi kita mo naman meron siyang intention na umakyat talaga kasi yung volume napakalaki po. So mukhang may inatay na good catalyst itong si Dito natin. So for the coming few days siguro baka meron siyang explosive news na bibitawan. So ang nakita lang naman natin sa kanya is yung isang news article na pinost dito sa Instagrams. Sinasabi doon na parang nagagalit si President Duterte sa kung sino man yung humaharang sa Dito natin na company doon sa pag-roll out ng kanyang mga networks. Ayan. So siguro dahil supported siya ni President Duterte, so kilala niyo naman, kaibigan niya si Mr. Dennis Uy, at yung gusto niya talaga pumasok na magkaroon po ng third telco sa Pilipinas. So siguro yun yung expectation sa kanya, at dahil maganda yung vibes ni President Duterte dito sa kanya, ayan, so nagpasukan po ulit yung mga investors sa traders natin. So
mukhang maganda yung pinapakita po ng RSI natin. So, nakita natin ng ilang beses kapag yung RSI is nagbabounce dito sa ating RSI 50, merong talagang gustong puntahan paakyat yung mga stock na may ganyang karakteristik. So, ilagay ulit natin. So, pwede natin itaas yung kanyang resistance, no? Dito sa MA100, yan po yung pinakamalapit kasi. So, at around 2.35 na pwedeng banggain nitong C dito natin. Pagbukas, medyo malaki pa rin yung volume na papasok sa kanya. So, sana accumulation volumes na to para magtuloy-tuloy na po yung pag-akyat ni dito natin. So, yung mga nag-hold na nagkaroon ng patience talaga na hindi magbenta dito sa mga support areas natin. So, ayun, congrats po sa inyo at mukhang may gustong puntahan itong si dito natin. Ayan. So, next po natin si SSP. So, ang ganda rin ng galaw ni SSP, no? So, kung titignan mo guys, nagtuloy-tuloy po yung uptrend itong si SSP. So, nung nakaraan, nag-drawing tayo ng ascending na trend channel sa kanya. So, kung napanood nyo yung previous video natin. So, parang gusto talagang umakyat ni SSP kasi after niya magkaroon ng profit taking kahapon pala, no? So, nagantay naman yung volume niya kasi kung titingnan mo, yung nagpaakyat siya, nagpa-gap up nung nakaraan, malaki yung volume. Meron siya lumabas, so medyo bumagsak yung price, nag-retest at close niya yung ating gap. Pero yung volume naman hindi ganun kalaki kaya ngayon medyo nasuportahan ulit yung pag-akyat. So medyo maganda yung pinapakita ni SSP. So classic na uptrending po yung kanyang channel. So makikita mo naman. So although medyo malakas na resistance yung current price level niya, so tingin natin magsusupport pa rin itong si SSP. So tingin natin kakayanin niyang umakyat pa rin kasi ang catalyst po kasi niya meron siyang 623.99% na earnings no first quarter. So ang laki po ng kinita niya, around 92 million peso. At yan yung pinanghahawakan ng ating mga investors kaya hindi po sila lumalabas nung biglang umakyat po yung kanyang price. Ayan. So tingin natin maganda pa rin ang direction nitong si SSP natin. So, kung sakali lang magkaroon ng bad news sa Philippine market, so gawin mong support pa rin lagi yung ating gap area at 1.26. So, kung mabutas niya yan bukas, ang pupuntahan natin is dito na sa ating 1.46 peso na level naman sa kanya. So, very classic na uptrending channel itong si SSP natin. So, congrats po. Umakyat siya ngayon ng 6.25%. So, ang ganda ng move niya. So, pwede mo siyang hawakan na medyo matagal kasi hanggat hindi po nabibreak yung ating support sa kanya, ang gusto niya talagang puntahan is paakyat. So, kitang-kita naman dito sa ating trend channel sa kanya. Yan. So, next po natin si PXP. So, bumagsak ulit, no? So, akala natin na magkakaroon ng intention na umakyat si PXP kasi ang laki po ng volume niya kahapon. Pero ngayon, mukhang binawi din niya. So, nag-loss siya, negative 4.82%. So, intact pa rin naman yung kanyang pag-akyat nung nakaraan. So, medyo meron lang nagpa-profit taking sa kanya. At tignan natin bukas, no? Mukhang okay naman yung pinupuntahan niyang direction kasi kung magdodrawing ka sa kanya ng trend lines, so sabi natin paakyat, pero kung medyo stricto ka, pwede mong gamitin yung ating MA9 as a reference. So double click natin para madaling makita. So yan yung pwede mong gawing support line sa kanya kung sakaling babagsak pa rin ito si PXP. So okay pa naman kahit papaano kung medyo dito ka sa average area natin nakasalo sa kanya kasi medyo malakas na support area itong around 4.9 peso natin sa kanya. Although hindi maganda yung volume kasi medyo malaki din yung lumabas. So halos yung nagpaakyat sa kanya kahapon is nagbenta na rin. So hindi kasi maganda opening pa lang medyo bumagsak na itong si PXP natin. So overall, tinitignan pa rin naman natin is okay pa rin naman siya. So sabi natin, yung MACD nakabukas pa rin. Yung blue line is above po ng ating red line. So intact pa naman yung nakikita natin dito kay PXP. So as a trader lang naman guys. So wala tayong makitang catalyst dito kay PXP kung bakit biglang umakyat yung kanyang price. So hindi natin alam, baka nag-fill the gap lang siya dito. So meron pala siyang malaking gap area dito sa around 4.4 hanggang 4 around 4.4 hanggang 5 pesos. Ayan. So intact pa rin naman yung ating uptrending dito kay PXP. Ayan. So watch mo lang lagi yung cut loss level kasi medyo volatile po itong stock natin na to kasi 5 pesos lang po yung kanyang
current price. Ayan. So next po natin si Macro Asia. So ano, hindi ko nasilip to kanina, ano kayong nangyari sa kanya. So patuloy pa rin ang pagbagsak ni Macro Asia. So negative 2.72%. So guys, kung bukas hindi pa rin umakyat itong si Macro Asia natin, so mukhang hindi maganda yung gusto niyang puntahan kasi yun nga, nauntog siya dito sa ating RSI 46. Although yung blue line mukhang nasa taas pa naman ng ating red line dito sa ating MACD. Hindi maganda yung kasi yung price action na. So bukas malalaman natin kung makakalampas siya dito sa ating yellow line, yung ating MA20. So sa ngayon nasa support pa naman at 4.06. Pero bukas kung hindi pa rin niya kayanin yan, baka magkaroon na retest ulit sa bandang baba itong si Macro Asia po natin. So resistance natin sa kanya is ating MA20 at support is nasa current price. Ayan. Pag mag-breakdown yan, babalik ka ulit dito sa 3.4 peso natin nung nakaraan. So medyo hindi kasi maganda yung mga news guys sa halimbawa kay Philippine Airlines. So pinupondahan na ni Lucio Tan kasi mukhang luging-lugi na yung kanyang company, and then Cebu Pacific wala pa rin naman masyadong flight. So itong si Macro Asia, so concessionaire nga po ng ating mga airline companies. So hindi maganda yung future niya, kaya naman yung price niya is patuloy na bumabagsak hanggang sa ngayon. Ayan. So wala tayong nakita news sa kanya na pwedeng magpaangat pa ulit ng kanyang price. So baka nagpa-profit taking na yung mga pumasok sa kanya nung nakaraan naman. So yun po muna yung nakita natin sa kanya. So next pa natin si Megawide. So ayun, parehas pala sila ni Mac, no? So mukhang malakas na resistance. So kitang-kita mo dito sa ating chart. Dito naman kay M-Wide is yung ating MA9. So pwede ka rin mag-wait sa kanyang trend lines. So sabi natin nung nakaraan, meron siyang descending trend lines na or trend channel na na-establish na. So kung ma-break pa rin yung current support mo at 5.1, so pwede kang mag-abang dito sa 4.46. So hindi maganda yung pinapakita niya kasi po yung mga volume is malalaki and then red po yung ating candle. So sabi natin basta nasa oversold level yung ating RSI, so medyo nagiging oversold pa po siya. So hindi pa rin magandang yung mga nagtatanong kung magandang pumasok kay M-Wide. So kung hindi po kayo nakapasok sa kanya, medyo hindi maganda kasi kita mo naman meron siyang binubuo na descending trend channel po sa kanya. Ayan. So yun po yung nakita natin sa kanya. So tignan mo maigi kung kailangan mo mag-cut loss. So depende naman sa iyo guys. At yun, ayun, tatapusin natin yung video natin na part 2 po ng ating cut loss. Ayan. So next po natin si MPI. So anong nangyari kay MPI? Ayan. So medyo nag-gain si MPI, hindi naman ganoon kalakas. Pero meron siyang at least 2.56%. So ilang araw nang nagba-bounce yung price natin dito sa ating MA20. So kita nyo naman pag nagta-touch dito sa yellow line is nagba-bounce back yung ating price. So tingnan natin So medyo intact pa rin naman kasi yung yung pag-akyat nung nakaraan ni MPI. Although yung price niya hindi naman ganun kalaki na. So kung magdo-drawing ka sa kanya ng box, yung ating Darvas box. Ayan. So yung mga mahilig sa boxes, pwede kang mag-draw ng ganyan. So, and then, meron kang next box naman dito sa kanya. Ayan. So, nagsusupport kasi yung yung first box natin sa kanya. So, alam niyo naman, pag cascading yung ating mga boxes at pataas yung direction. So, medyo uptrend yung pwede nating i-expect po sa kanya. So, kung hindi mo masyadong kabisado yung boxes, mag-draw ka na lang ng trend line sa kanya. So, makikita mo yung trend channel niya is medyo paakyat naman sa ngayon. So, medyo may paka-sideways siya kasi nasa ilalim siya ng ating MA9. Pero yung RSI, so nagba-bounce dito sa ating MA or rather dito sa ating RSI 50. Sabi natin, gauge natin lagi yan para sa isang upward na movement para dito kay MPI or sa anumang stocks na yung RSI is above 50 level. So, wala naman tayo nakitang related news dito kay MPI. So, medyo pinag-uusapan lang siya sa ngayon kasi ilang araw na po siya nagba-bounce dito sa ating MA20. So, kagaya ni dito, no? So, ang maganda lang sa kanya, maganda siyang sakyan pag medyo nagkaroon siya ng breakout dito sa ating MA9 kasi pwedeng ang susunod na resistance natin is itong ating MA100 naman sa kanya. Ayan. So, yung pinakita natin. Next natin si Ma. So, ano nangyari sa iyo, Ma? So, gustong bumaba yata ni Ma, no? So, after niya magkaroon ng triple top,
So nagre-retest ulit siya dito sa ating MA20. So medyo marami kasing stock na napuntahan ngayon. Kaya hindi masyadong mapansin itong si MA. So kung matatandaan nyo yung mga previous review natin, sabi natin pinupuntahan talaga ito ng mga traders kasi madali pong itulak yung kanyang price pag wala nang ibang stocks na pwede pang puntahan. Ayan. So sa ngayon, medyo warning sign yung ating MACD kasi pointing downwards. So yung blue line nasa baba ng ating red line, pero anytime pwedeng mag-spike kasi meron tayong RSI 54. Ayan. So kung bumagsak siya sa RSI 50 and then yung MACD is ganito pa rin yung itsura niya. So yun yung mga signs na kailangan mo nang mag-cut loss sa kanya. Pero sa ngayon, intact pa naman yung ating ascending triangle sa kanya. So mas madali kasing magbasag dito sa ating resistance at 2.93 kasi malapit lang dito yung ating price unless kung nandito siya sa bandang baba. So, wag sana ma-break yung ating drawing na ascending trend line sa kanya. Kung hindi, ayan, valid na triple top po yung nakikita natin sa kanya. And then, lastly, punta tayo dito kay nickel. So, maraming natuwa dito kay nickel kahapon kasi nung na-review natin siya, meron siya yung tinatawag natin na double bottom. So, hopefully, yan yung maging catalyst para bumalik si nickel. Although ngayong araw na to, nag-loss siya ng negative 0.63%. So, actually, nagkaroon siya ng gap up sa opening, pero hindi niya na-sustain at nagbenta na rin po yung mga traders natin sa kanya. So, nonetheless, yung ating price, tingnan natin So, bumalik na rin pala siya, no? So, akala ko nandito lang sa ating MA20. So, tingnan natin bukas kung mag-support yung ating MA9 naman sa kanya. Pero, nakita lang natin sa kanya, di ba sabi natin nung nakaraan, nag-drawing tayo ng trend lines. So, medyo nakalabas yung price niya. So, tingnan natin kung mag-hold yan. Kasi medyo magandang catalyst na yan para magkaroon tayo ng range trade sa kanya until 1.81. So, nagkaroon na kasi siya ng retest dito sa bandang baba. So, dalawang beses. So, very strong na yung support na yan. At, yun nga, indication para sa ibang traders para pasukin naman siya. So, medyo nagkaroon siya ng resistance dito sa RSI 48 kasi medyo bumagsak yung ating RSI. So, hindi pa rin naman ganun ka-sure yung direction ng ating MACD, pero kahit pa paano, maganda siya kasi yung blue line nasa taas pa rin ng ating red line. Ayan. So, kung gusto mo siyang i-trade, so tingin natin isang malaking range trade. So, ang pinakamalapit na resistance is around 1.74 naman sa kanya. Pag medyo bullish, iakyat natin dito. Pero sa ngayon, siguro dito muna sa around 1.74. So, merong gap area dito. Baka mag-fill siya ulit. So, yan kasi yung una niyang finil nung nakaraan And then, saka siya nagkaroon ng drawdown ng kanyang price. Ayan. So, balik tayo dito sa ating PSEI market. So, tingnan natin So, very, very tight pa rin po yung ating market. So, ilang buwan na tayong nandito sa area na to. So, halos mahigit isang buwan na. So, minsan kasi guys, yung mga sideways talaga hanggat walang direction yung ating market. Medyo matagal siya. Kung nakita nyo dito sa bandang taas ng ating market, merong isang napakatagal na sideways formation po yung ating market nung nakaraan. So, from 7.4 hanggang 8.1. So, tagal niya, 2019 hanggang 2020. So, isang taon na sideways nung nakaraan, So, tingnan natin guys, So, hindi maganda kasi yung mga lumalabas ninyo sa PSE. Karamihan kasi ng mga earnings is, kung mapapansin nyo naman, puro 30% below yung first quarter earnings sa ating mga company. Kaya, hindi ganon ka-optimistic po yung ating mga traders sa kanya. So, nonetheless, meron pa rin namang paisa-isa dyan, pa-spike ng mga stocks na pwede nating sakyan. Kung masasakyan natin, matatimingan natin siya at pwede kang mag-gain sa kanya. So, basta mag-hold yung ating 5,300. So, hindi tayo ganun kalungkot dito sa ating PSE market. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit at don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Doon sa mga bago, lagi kong sinasabi, i-browse mo po yung channel natin. Marami ka pong makikita dito na pwede pong makatulong sa iyo kung nag-uumpisa ka pa lang sa trading or investing. So, kagaya ng ginagawa ng mga kasama natin, nagtatanong sila dito sa ating Facebook account na Palawi Trader. So, usap lang tayo, anything po related sa stock market at mag-tweet tayo, magtingin tayo ng mga news dito sa ating Twitter account na Palawi Trader. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa iyong panunod at pakikinig. Kita po tayo bukas. So, tingnan natin kung maganda,
Friday, and then magkakaroon tayo ng medyo mahabang weekends na naman. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa iyong panunood at pakikinig.